in wars. If they need to stay alive, they just remember jungle survival training camp in the Philippines. Mula Subic Bay Freeport Zone, tayo ay tutungo sa Cabangan, Zambales upang puntahan at makilala sa unang pagkakataon si Salvador Dimain o Cabadong, na kilala bilang last surviving Aita brother na siyang nagturo sa mga sundalong Amerikano noong unang panahon. Kasama ang aking passenger princess. Hello po! Yes po, andito na po ako sa tapat ng munisipyo ng Cabangan. Sige po, sige po. Salamat po. Sabi ni Cabadong, dito ko siya i-meet sa tapat ng bahay pamahalaan ng Cabangan, Zambales. So, iniintay na lamang natin siya. Ang pangalan ko ay Salvador Amado Dimain. 1966 na-hire ako sa JES as a survival guide. Guide muna. Guide, subalit nagtuturo na. Iya Oliva po. Oliva, tiga saan ka? Ay, ako po tiga Maynila. Ako ay ipinanganak sa Sitio Mapurak taong 1948, December 11. Mga magulang ko ay sina Francisco de Dios Dimain at Romana Nebrija Amado. Katutubong Aita ang tatay ko mula sa Pinatubo. Ang nanay ko ay katutubong ng Cabangan, Zambales. Yung mga litrato lang po siguro nung mga panahon ng Amerikano po. Pang-picture nung panahon ng Amerikano. Ay, saan ba ang mga picture ng panahon? Lahat ng picture na luma. Noong 1960s, nag-hire ng magtuturo ng mga Aita. Pure Aita talaga dahil nakita nila ang Vietnam War at saka kaugalian ng mga Aita ay parehas ng kung paano mabuhay sa bundok. So, nagawa ang JES because ang term ng mga Amerikano noon ay you have to guide them how to live as an Aita. Unang-unang instructor noon ay si Chief Salazar, Al Parker, Carlos Boyd, at si yung Corpsman, Doc O'Donnell. Plus yung 15 Aita. The way how I look at this moment, yun ang pinaghirapan namin. Ayan, drawing ito ng father ko, Jungle Environment Survival Training. Here there are tigers. Kwan ito Chinese later. Oo. The Negritos are using a bulo knife. We use bamboo for utensils for make it into a pressure cooker and even the young shoots. So we put
bamboo. And this is a medicinal plant, imamali. Yellow is there is an enemy. Green one is for the jungle na mayroon kang makikitang kabuhayan. Bago sila dalhin sa bundok, dito muna sila. I-orient kung paano ang pamumuhay ng mga Aita. Kaya dito rin ituturo sa kanila yung mga makakain, maiinom, tulad ng paghahunting. Dito sila tuturuan. Pagdating sa actual, isang araw yun ililipat na sa amin. Unang classroom ito. Unang classroom yan. Dahil yung unang classroom, nakaka-accommodate lang siya ng 60 people. Kaya gumawa ng mas malaki. So, at itong kwan ito, dyan, nung unang bugso ng training ng mga marine, mayroon kaming 3.5 days course. Kaya talagang tinitrain sila ng gusto. Pero nung ang pamagat parang nito is PIETOPAC, Fleet Airborne Electronics Training Pacific. Nung lumaki na, Paso Tragropac. Kuwan na siya dahil ang dami na. Lahat ng ori na ng ng military, from Navy, yung mga waves, yung mga babae, lahat na. Air Force, Seabees, Army, kahit na yung kahit na yung mga reserve pumupunta na rito. Kaya naging ang nito is Paso Tragroland Fleet Airborne Operational Training Group Pacific na. Hindi na PIETOPAC. So kaya ayan lumaki siya. In wars, if they need to stay alive, they just just remember jungle survival training camp in the Philippines. Learn to live alive, to stay alive. You have to learn and stay alive. Ang pagtuturo namin ay actual. Hindi mo makikita sa libro na itinuturo sa paaralan. Kung mayroon man kang yung knowledge ng mga katutubo, ay parang paapyaw-apyaw lamang. Ito yung manggang itinanim ko na ito. Maliit pa lang siya noon. Ay ngayon, mas malaki na sa akin. At saka may mga halamang gamot na siya. Pati yung kamatsili sa likod. Pinagkainan ko na galing sa bataan. Itinanim dyan sa likod. Dahil itong area ito noon, dito ang mga ahas na mga dangerous snake. From cobra, viper, coral snake. Yan. Dahil kasama yun, dahil yun ang nakikita sa Southeast Asia na mga ahas na binamus. We are transferring knowledge from person to another person through showing the different types of plant, bamboo, trees, and whatever na ikinabubuhay ng mga katutubo. Ang nalaman ko is from the year 1920,
1826, ako pala, hindi 1826, na itinransfer sa akin ng mga ninuno ko. Sabi nila ng mga matatanda sa amin, doon sa aming area, ikaw ang hahalilin magtuturo. Kaya ito, pinagsisikapan ko. Nagpipre ako, nalugtungan pa ng Panginoon ang buhay ko para may transfer ko ang lahat ng knowledge na ipinagkaloob nila sa akin. Purihin na ang Panginoon dahil buhay pa ako ngayon. These are all my legacy at Jess. Sabi ko, bakit unforgotten friends yun? Dahil ang gusto niya, ako hindi niya makakalimutan. Yun talaga.